Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ngayon ay meron tayong isang pag-uusapan na topic mga babayan na kung saan tila nabuking itong dating Pangulong Duterte mga babayan dahil di umano meron pong masamang balak o masamang plano ang ating dating Pangulong Duterte na si Digong mga babayan kung sakaling siya ay makakaalis sa ICC at mapagbibigyan ng kanyang request na interim release. Ito po ang kanilang kinatatakutan na po pwedeng mangyari mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga titistigo, dahil posibleng may masamang mangyari daw, di umano. Yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Okay, so eto na mga kababayan, ayon po dito sa balita, natatakot itong prosecutor panel kung sakaling mapagbibigyan ng interim release noong paglaya ng ating dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC at pumunta po sa ibang bansa, parang may mag-host kumbaga, na doon na lang siya ikukulong mga babayan dahil posible daw di umano na may gawing hindi maganda ang dating Pangulong Duterte. Posibleng hindi na umaten sa mga hearing, at ang malala dyan, ang kinatatakot nila, baka may gawing hindi maganda doon sa mga testigo. Okay, so yan ang ating alamin ngayon mga babayan at wag na natin patagalin to, umpisahan na natin. Let's go. Pero si Attorney Gilbert Andres ay nasa Zoom natin. Abogado po ng mga EJK victims at Executive Director po ng Center for International Law. Formal na po nilang hinarang, inopose ang hirit po ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantalang makalaya dyan sa the Netherlands at mapunta sa isang bansa na miyembro ng ICC. Good morning si Attorney Gilbert. Good morning, Alvin, at good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, pakihimay nyo nga po ng konti. Siguro ipaliwanag natin sa ating mga kababayan, ano po ang grounds naman natin for opposing ang gustong mangyari po ng dating presidente na pansamantalang makalaya sa detention dyan sa the Netherlands. Go ahead, sir. So gusto talaga nilang umalis umalis sa poder o bakuran ng ICC. Oo, siguro tatlo, Alvin, yung Opo. grounds para i-oppose ito. Una, kasi kung i-grant yung interim release, baka hindi na po umaten si Mr. Duterte sa mga hearings po ng pretrial chamber. Ikadalawa, kung mag-grant po ito, baka maging malagay sa peligro yung investigasyon at yung proseso po ng ICC dahil nandiyan pa rin yung matinding impluensya po ni Mr. Duterte at ng kanya pong pamilya. At ikatatlo po, para po tulukan po kung ano man po ang pwede pa pong magawang future na krimen na related po sa crimes against humanity. So, yun yung mga kinatatakot nila mga babayan, dahil nga kung makakalabas ng ICC ang dating Pangulong Duterte, isa na nga dyan, na yung sinabi natin kanina na baka hindi na po siya umaten ng mga hearing. At ang malala dyan mga babayan, baka makatakas po yan. So yun yung mga kinakatakot nila rito, mga pinangangambahan nilang posibleng mangyari mga babayan. Isahin natin yon, paliwanag natin isa-isa kahit konti lang, attorney. Yung una, sabi mo, naku, baka hindi na siya umattend. Lalo pa nga po kung totoo ang sit-sit na Australia ang mag-host kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, hindi naman dininay. Hindi kinonfirm, pero hindi rin po dininay ng anak niya, si Vice President Duterte. At nandun, ang lola ninyo bumibisita doon. So, posible yun ang sinasabi ninyo na masyadong malayo. Kung halimbawa, Australia ang tumanggap sa kanya, willing ni-accommodate siya, attorney, parang malabo siya umattend ng hearing, malayo eh.
At siguro kung i-echo ko lang yung final ng Office of the Prosecutor at pwede na rin po nating mabasa na ino-post talaga ng Office of the Prosecutor yung application for interim release. Yung sabi po nila, mayroon kasing mga sinasabi si Mr. Duterte, di ba? Na mayroon pa nga mga threats laban po sa mga ICC officers kung siya Yun na po nga. ay i-arestuhin. At yung talagang core ng argument ni Mr. Duterte, meron nga siyang doubts, di ba, dun sa jurisdiction ng ICC. Siguro ito po yung mga cloud of doubt na magsasabing baka ayaw niya ring umattend kasi hindi niya nga ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. So Opo. yun po yung argumento ng Office of the Prosecutor. At yun din po ang gusto pong i-argue po ng mga biktima. Opo. Pero nabalitaan niyo po yung, I don't know kung tinanong niyo rin dun sa korte, ano po, kasi di ba redacted yun. Yung mga information na yun, Redacted siya, redacted oo. yun. So hindi niyo rin po alam kung totoo na isa sa kinukonsidera ay Australia nga po. Oo, hindi ko talaga alam, Alvin, oo, at bilang officer of the court, mahirap pong Mag-speculate. Oo. Oo. Oo, pero Kasi yung 125 countries ang ating mga candidate countries. pero kasali nga yung Australia po doon. Ang Australia ba is an ICC member country? As far as I know, it's an ICC Ayun, state. okay. Sige. So yung pangalawa naman, i-expand lang natin ng konti. The second reason, the second ground is what, attorney? Oo, it's to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation Yan. or the court proceedings. So, dito naman napaloob yung mga argumento na, yun nga, ma-impluensya pa si Mr. Duterte. Nanalo nga po siya ng landslide sa Davao City. At in fact, ang kanya pong lahat ng kanyang family members, except yung youngest daughter niya, lahat po sila ay officers, public officers po, no less than the vice president, yung kanya pong daughter. O, kaya nandun pa rin po yung impluensya na pwede pong makaapekto po sa mga witnesses, makaapekto po sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Pero using that argument, attorney, hindi ba pwedeng igiit din ng depensa na, kung yan ang argumento mo, kaya na rin naman niyang gawin yan sa loob eh. So what difference does it make? Kung makalabas man siya temporarily or nasa loob siya, he can actually do it by just, ordering his family and supporters to harass or to harm the witnesses. Iba kasi yung complexion pag nasa loob yung isang suspect talagang limitado po yung kanyang mga communication lines, limitado po yung kanyang pwedeng sabihin. At meron pa rin pong monitoring, yung at least yung non-confidential na mga communication. Pwede pa rin monitor ng ICC. Pero ngayon, kung makalabas po siya, merong siyempre mas greater freedom of communication compared sa nakapaloob po siya sa ICC custody. Okay, and the last one, the last argument? Ito po yung tungkol po sa yung baka po magpatuloy po ang paggawa ng krimen na related po sa naka-charge po sa kanya, which is crimes against humanity. Kasi meron din mga bravado statements si Mr. Duterte na kung manalo siyang mayor sa Davao City, baka implement niya pa po yung war on drugs. Kaya yun po ay talagang isa po yan sa mga grounds ng pag-deny po ng application for interim release. Kaya nga po naka-detain ang isang suspect para hindi na po niya magawa na yung mga krimen for which he or she is being charged for. Okay. Attorney Gilbert, palinaw nyo nga po, kasi nung unang lumabas yung istorya na yan, ang sabi po ng depensa, hindi daw nag-o-oppose yung prosecution. I know magkaiba po yun, kayo at saka yung prosecution. Pero pakipaliwanag nyo lang po na kung ang victims nag-o-oppose, paano niya yan maipaparating dun sa prosecution, para ang prosecution naman, ipaparating naman niya ngayon sa korte para pasubalian o parang kontrahin yung sinabi ng depensa na hindi nga tumututol yung prosecution dito, okay kami rito eh. Actually, Alvin, tinako talaga ng Office of the Prosecutor yung nangyari. Nagkaroon po ng initial na mga discussion. Pero sa initial discussion, yung understanding, sa ganitong bansa nga,
Oo, yung pinupuntirya na pwede pong mag-accept kay Mr. Duterte. Ngunit, doon po sa naging application, ibang bansa po. Ang hirap lang nito, Alvin, mahirap talagang mapalawanag kasi nakaredact nga kung alin yung bansa na inintend talaga ng discussion at yung bansa na nakalagay nga dun sa application. Pero siguro at the end of it, ang sinasabi lang ng prosecution, hindi sila pwedeng mag-agree sa isang bagay na hindi pa nila nabasa. Oo, di ba? Nabasa lang nila yun noong na-file na po. Pero hindi sila pwedeng mag-agree in advance hanggat hindi pa nila nabasa. At nung nabasa nila, doon nila na-clarify na hindi ito yung pinag-agreehan natin. Hindi ito yung mga initial discussion natin. Kaya kailangan po namin i-oppose yung application for interim release ni Mr. Duterte. Parang parang merong pandilin lang doon mga kababayan para sa press release. 'Di ba? Kasi iba yung sinasabi doon sa nilalaman. No, at nagulat na lang yung prosecution panel nung malaman nila o mabasa nila na iba pala no yung napag-usapan kaysa doon sa ipinasa nila. So, parang may mga trap mga babayan, no? Tuloy natin. So now you're saying the prosecution has officially opposed it na. Hindi na totoo yung sinabi earlier ng depensa na hindi nag-agree nga yung prosecution Ngayon baliktad na. Inu-oppose na rin ang prosecution. Just to clarify lang, Alvin, nag-file, ang last date kasi ng filing ng prosecution is Monday. Oo, kahapon po or 2 days ago, Wednesday na pala sa Pilipinas. So, 2 days ago, nung Monday, at pwede na rin po nating mabasa yung views ng Office of the Prosecutor. Yun nga, pinaliwanag nila doon iba yung usapan, iba yung initial na usapan. So, parang nagbago ang ihip ng hangin. Kaya hindi po kami sang-ayon sa bagong ihip ng hangin na to. Kaya inopose po nila at kinlaro po nila yung mga agam-agam na yun. Ayan. So kasi bagong angulo yun, attorney, pasensya ka na. So, ibig sabihin yung prosecution, pwede na natin sabihin ngayon na kinontra, hinarang ang gusto mangyari ng depensa na pansamantalang makalaya si dating Pangulong Duterte at ilalagay sa ibang bansa. Oppose yun, ino-oppose yun. Inopose po nila. At talagang sinabi na yung tatlong grounds na yun. Kasi yung tatlong grounds na yun po yung grounds kung saan pwede po talagang ma-deny yung application for interim release. At so, ibig sabihin, tinodo na ng Office of the Prosecutor yung tatlong grounds na yun na talagang dapat hindi na po mag-grant ng application for interim release. Pero, Alvin, gusto ko i-emphasize, yung victims naman, through the Office of the Public Counsel for Victims, magpa-file naman din po, last day po ay this Friday po. Kaya tabayanan po natin. At talagang gusto pong ipakating ng mga biktima na dapat po talagang i-deny po yung application for interim release. Pero yung ifa-file niyo sa Friday, parang supplemental na lang po yun sa formal petition naman to oppose yung unang sinabi ng depensa. Ano talaga siya, Alvin, is a separate pala. filing. Okay. Kasi separate naman talaga na entity, yung mga victims, separate din sila sa Office of the Prosecutor. Kasi alahanin natin, it's the duty of the prosecutor to prosecute for crimes charged. Sa victims naman, hindi nila duty yun. Pagkos ang duty po ng victims, ipaabot po yung mga views and concerns nila. Lalong-lalo po kung mayroong harm at potential harm sa kanilang security. One last na intriga ko, Attorney Gilbert. Huwag ka muna matulog saglit lang. Sabi mo kasi parang 12:32 a.m. I know. From the Netherlands. I know, pero sabi mo kasi parang nag-agree sila, nag-usap sila sa ganitong bansa. Pero nung lumabas na yung formal na filing, ibang bansa. Hindi ba nakaka-intriga yun? Alam mo ba kung anong bansa ang unang napagkasunduan at anong bansa ang lumabas sa motion ng depensa? Naku, hindi ko alam. At mahirap manghula. Dalawang bansa yun. So, 50-50. Magiging 25% chance na yan. May konting alam naman tayo sa probability at sa math. So, mas mahirap na hulaan niya. Hindi, pero ang sa akin lang, kung may usapan na tayo, edi sana, hindi mo na binago kasi mas malaki ang tsansa mo kung akong depensa, di ba? Bakit ko babaguhin unless meron akong sinister motive na dito talaga ang gusto ko sa bansa kung anong nilagay ko, di ba? Hindi sa napagkasunduan natin. Parang may parang mali yung strategy kung gano'n kasi parang ang prosecution sasabihin niya, niloloko mo lang ata ako, iba yung napagkayarian natin, iba nilagay mo diyan .
Yun na nga ang implication nun. Tama. Manloloko Kaya talaga, yun nga, no? Alvin, siguro ipaliwanag ko lang po sa ating din mga televiewers, Opo. tagapakinig, lalo na po yung mga victims, ano. Oo, kalmado lang po tayo. Oo. Naintindihan ko po yung mga agam-agam po natin, oo, lalo sa security, pero kalmado lang po tayo. At pre-trial chamber po ang talagang magdi-decide po nito at talagang i-weigh yung mga argumento. Ngunit kung tingnan lang po talaga natin yung historical precedent, yung mga cases po, wala po talagang nag-grant na application for interim release sa mga charges under Article 5, crimes against humanity, genocide, at war crimes. Ang bagkus ang nag-grant lang talaga ay yung offenses against administration of justice under Article 70. So Oo, kaya kulang po tayo. when do you expect the decision to come out on this issue? Oo, siguro more or less lang po siguro last week ng August, first week ng Matagal-tagal pa September. pala. Oo, pero tingnan po natin, pwedeng mas before pa dyan, Basta tabayanan po natin yan. Okay, maraming salamat at Okay, so yung mga kababayan, no? So dito makikita natin ang daming pandilin lang, no, na ginagawa. Diba? Iba yung sinasabi nila doon sa usapan ng prosecutor tsaka ng defense pagdating sa bansa na pagpapasukan ng interim release. No, pagdating ngayon doon sa petition, doon sa formal letter, mga babayan, ay ibang bansa yung nilagay. So, sabi nga dito, no, kung talagang wala kang sinister thinking, parang ganon, no, hindi mo babaguhin yon. So, may masamang balak talaga. Parang may masamang balak, no? May masamang plano, parang ganon ang lumalabas dito, mga babayan. Nako po, delikado talaga yan. Pinakalaya. So yan, ano masasabi nyo dyan, mga babayan? Okay, comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.